Sa video na ito, i-share ko lang po sa inyo na yung most requested video po ng mga viewers ko regarding this new loan app daw, which is itong si Sigi Loan. So actually nung una, hindi ko pa siya pinapansin kasi hindi ko naman siya nanonotice na bago siya kasi usually diba, malapitin din ng mga bagong loan app na nakikita natin sa ads. Pero ito hindi ko siya nakita. At sabi nga ng viewer ko, reviewin ko daw itong si Sigi Loan app. Sabi ko, Sigi Loan app? Hindi kaya ka ako nasa App Store to or sa iOS kasi parang ngayon ko lang siya narinig. So nung tinignan ko siya sa Google Play Store, nandoon siya. At bagong loan app nga po pala talaga siya. From the moment that I'm trying this loan app is bagong-bago nga lang naman talaga siya at konting-konti lang din pa yung downloads niya at reviews niya. Well, ito na nga, sabi ko online loan app pala talaga siya na under po siya kay Pera Loan 7 Lending Corporation, which is very familiar din sa akin tong loan provider niya. Hindi ko alam kung may nagiging issue to or nagkaroon ba siya ng revocation or cease and desist before. Hindi ako sure pero very familiar siya sa akin kasi diba napakadaming loan app na kasi ngayon tsaka loan provider na parang halos magkapara sila ng pangalan kaya siguro baka nalilito lang ako. Pero yes po, bagong loan na po itong si Sigi Loan. And guess what guys? Sinilip ko po siya at sinubukan ko po mismo. Wow. And yes, promising po siya kasi hindi man siya buong matatanggap pero barya lang yung hinihingi niya. Parang charge lang talaga. Hindi natin masyadong ramdam kaya almost wala siyang kaltas talaga. Wow. And one more thing, hindi siya 7 days to pay lang po. Di ba gustong-gusto natin yan? And eto pa, very low interest rates po siya. So kabago-bago niya pa lang na loan app, mukhang nagpapakitang gilas na siya. Kaya sige kasi siya, no? Kaya sige, sinubukan ko po siya. At ako po mismo ay nag-attempt po na mag-withdraw po dito. Well, bago ako magpatuloy, disclaimer lang po, no? I'm not a financial and loan expert and this video is not sponsored. This is just based on my personal experience na po na gusto ko i-share sa inyo. Hindi para mangutang kayo dito, kundi para mabigyan ko kayo ng tamang expectation before trying this loan app. Well, ito na nga, may bago nga tayong pag-uusapan which is itong si Sigi Loan app na nagpapautang daw po siya ng up to 50,000 pesos. Well, bago pala ulit ako magpatuloy, no? Itong si Sigi Loan, diba? Sabi niya dito na under daw po siya or yung loan provider niya daw po ay si Pera Loan 7 Lending Corporation. So guys, tinignan ko sa SEC website kung nandoon po siya. Kasi loan app naman talaga siya. Dapat nandoon siya sa list of recorded online lending platform. Pero unfortunately, hindi ko po siya makita doon. Wala po yung kanyang registration. Medyo familiar siya pero let's see, huwag natin i-judge kasi bagong balik. Bago lang siya dito sa Google Play Store. What to expect? So before po tayo mag-proceed po no sa kanilang loan offer sa akin, sa loan details na kailangan nyo malaman, kailangan po muna nating gawin ito para makompleto po yung ating application process kasi hindi po tayo ma-approvehan dito kapag hindi po completed o hindi po natin to i-undergo. Mabilis lang naman to, don't worry. Well, anyways guys, no, dito guys, upon installing the app po, we need to input our mobile phone number na ipapang-register po natin dito. So, in-enter ko po yung usual na mobile phone number po na ginagamit ko sa mga loan apps. So, nakalagay po dito sa baba, the phone number has been deactivated. So, ibig po sabihin na guys, may account na ako dito before at dinilit ko po yung app. Ganun po siya. So, ibig sabihin na to, nag-e-exist na po ito dati. Siguro nagpalit lang ng pangalan. So, nagmumukhang new creation siya ngayon. Kaya again, bigyan natin ng chance. Silipin nga po natin. So, anyways, no, para makapag-proceed tayo, nagpalit ako ng phone number. So, after po nung nagpalit ako, so successful po yung ating pagpasok ng app. So, dito guys, ang bumungad po is the privacy statement. So, nag-agree ko lang po siya para makapag-proceed ako sa application. Then, after po niya, nandito na po tayo sa pinaka-dashboard po ni Sigi Loan, which is, meron daw po siyang urgent loan na maximum loan amount of up to 50,000 pesos. Pero doesn't guaranteed to ha na ito po talaga ipapautang nila sa atin. Of course, sound check for evaluation tayong lahat dito. Pero one thing is for sure is ma-offeran po tayo. So, dito guys, hindi na sa pagtatagal, click na natin tong apply now. Well, dito guys, sabi niya dito, allow usage access authorization will increase your credit limit. So, eto guys, gusto nilang mangyari is pumunta ako sa setting ng phone, i-allow ko tong app. Pero ang ginawa ko po, kinancel ko siya, pwede naman. So, anyways, after po niyan is the ID verification na po ito. So, ito po yung mga IDs po na kailangan po nila. So, pipili lang po tayo ng isa lang naman po. Pipicturean din po natin yan right away. Kapag napicturean po natin, i-check lang po natin yung ID details, full name, gender, birthday, dyan. Kasi kailangan po yan. Para makapag-proceed po tayo sa next step. Which the next step po, it talks about our finances na po ito or our job status, industry status, or income details, or other information or other basic information po ito. So, for you to have an idea, ito po yung tinatanggap nila under ng industry classification. So, kahit po tayo ay unemployed dito, okay lang. Student ka man, freelance ka man, housewife ka man, okay lang kasi nag-a-accept po sila nun. Anything po. So, hindi naman po sila nang hihingi ng kahit anong income proof. Kaya okay lang yon. So, after po natin ma-provide yan, continue lang tayo. And this is followed by emergency contact person po or the emergency references po natin. Ito no. So, dito guys, dalawa lang po yung hinihingi nila. Tatlo actually siya, pero optional naman yung isa. So, hindi kailangan mag-provide nun. So, pwede siyang mag-direct sa phone book list, pwede ring manually fill up. So, after ito is the selfie verification po. So, magsa-selfie lang tayo dito. Then, after that, sinabit ko po siya and guess what? Nakalagay dito,
po, taking screenshots is not allowed by the AF or the organization. Ayaw niya na magpa-screen record. So ito na po kasi yung portion na binigyan niya na ako ng loan offer. Bakit ayaw niya magpa-screenshot or magpa-screen record, diba? Pero yes, buti na lang Girl Scout tayo at nakita po natin na kailangan natin picturean na lang yung ating phone para tuloy-tuloy pa rin po yung process. Well, dito nga po is nakalagay nga po na meron akong instant loan offer worth 1,000 pesos only lang. Pero maganda dito guys, meron siyang loan details na magiging basihan po natin. Well, kung makikita nyo dito sa aking first repayment from the moment that I'm trying this loan app is within 15 days to pay po siya. So, from term 1 to term 6 po pala siya. So, kung mapapansin nyo po dito, every 15 days po yung kanyang interval ng repayment. So, ibig sabihin po nito, 3 months to pay po tayong magbabayad dito. And parang almost equally divided lang naman po siya yung aking repayment amount. And guess what guys? Kahit i-total mo yun, napakaliit po ng interest rate. Wala sa 3%. So, ganun siya kalala for 3 months to pay na ito. Ala ka siya maka-legit, diba? Well, ito na nga. Hindi pa naman tayo natatapos dyan kasi nga po, ito nga yung sinasabi ko sa inyo na hindi po siya buong matatanggap. Meron po siyang kinakaltas or may kaltas po siya. Pero sabi ko nga sa inyo, barya lang. 15 pesos. Para lang siyang charge sa GCash cash out. Alam niyo yung ganun. At saka yung mga service charge sa mga other ATM bank na parang 15 to 18 pesos yung binabawas nila kapag upon disbursement. So, ito lang yung service fee niya, 15 pesos. Kaya dahilan po, matatanggap ko na lang po sa loan amount ko po na 1,000 is 985 pesos. Which is ako itatanong ninyo, I find it good, diba? Okay na to kung talagang kinapos lang ako for emergency purposes, petsa de peligro. Kailangan ko lang ng mabilisang pera na maliit lang na amount na pangsalba lang for the day, pang allowance, yung ganun. Pwede na to. So, ang ginawa ko is niloan ko siya. Pero bago ako mag-loan, kailangan natin mag-provide ng ating withdrawal account po dito. Either e-wallet po or bank card po. So, ang pinili ko po dito is GCash ko. And guys, unfortunately, ayaw niya mag-bind ng GCash ko kasi na-detect niya rin yung aking GCash account noon na pinang-register ko dito. So, I'm not so sure. So, ang ginawa ko, nagpalit ako. Nalitan ko siya ng GrabPay. So, yun, nag-proceed naman tayo. And then, sabi niya dito, application successful na daw po tayo. Approved funds will be transferred immediately daw. So, antayin natin sa ating GCash account. So, nung binalikan ko sa akin dashboard, so, nakita ko, rejected naman ako. Nakaloka naman. Gusto ko pa naman sana talaga siyang tingnan or silipin or masubukan nga regardless kung magkano yung matatanggap ko para ma-share ko sa inyo what to expect kung legit ba talaga na almost buo siyang matatanggap. Pero sayang po, hindi niya ako pinautang. Medyo fishy siya daw. Okay, medyo promising siya yung kanyang loan details pero hindi pa kasi natin yan pwedeng sabihin na okay siya hanggat hindi natin siya na-disburse or hindi talaga natin siya na-receive. Kaya hindi ko muna siya masasabing i-recommended ko to. No, hindi pa talaga kasi hindi siya SEC registered and then medyo fishy pa nga siya kasi nanre-reject siya agad. And please stay tuned din sa mga nag-aabang din. I-update ko naman kayo time to time. Well, anyway, sino nakapag-try dito? Kasi may mga nakapag-try na eh. Please comment down below po yung experiences nyo para aware po yung iba natin viewers. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung gusto niyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe at i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!